Yun, and start recording mga kalapid na welcome sa isa take two. Yun, magandang gabi mga kalapid. Start recording. Take three. And start recording mga kalapid na welcome sa isa na namang take four. And start recording mga kalapid na welcome sa isa na namang reaction video. Okay. So, kagabi napaka-content tayo ng madaling araw dahil dito kay Sir Badong Aratiles, yung tungkol dito sa nag-leak na executive session sa Senate. Kagabi, medyo masaya siya, si Sir Badong, kasi yung nag-leak na yun, nakita nila na ang gusto magbalik ng confidential funds, mas marami na against dun sa ayaw ibalik, 'di ba? Ngayon, nadismaya siya kasi yung pinanood niya siguro yung yung Senate hearing, parang nadismaya siya na parang naghuhugas kamay daw yung mga senador na kaya nagalit para hindi na malink kay Duterte, ganyan-ganyan, no, et cetera. Okay? Yun yung bibigyan natin ng reaction ngayon. Okay? Pero sa ngayon, papakinggan muna natin siya, tapos babalikan natin yung hearing kahapon, tapos saka ulit tayo magbibigay ng reaction video or opinion natin. Na malay mo, matuwa uli si Sir Badong, di ba? Okay, play natin. Yung tsahin mo pagdating sa loyalty, pakikipagkaibigan. Pag-usapan din po natin, ito po mainit pa. No, kahapon lang, kagabi lang, pinag-usapan natin, galit na galit yung mga senador dahil sa akala natin yung leak na sinasabi nila na sila daw po ay ibabalik nila yung confidential fund ni Sara Duterte. Nagkaroon po tayo ng kahit paano ay pag-asa, no? Nagbilang pa tayo, sino-sino yung mga senador na pwede. Pero ako nakibilang din ako, 'di ba? Kasi hindi pa kasama si Amy Marcos dun sa sa bilang na nandyan, si Mark Villar. Kumbaga sa lalamang na nga yung lalamang yung papayag ibalik 'Di ba? Pero ang nangyari daw bandang huli sa Senate hearing na yan, dito sa Senate session, wala daw nangyaring botohan. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kasi nanood din ako ng ibang vlogger kanina Masyado yung yung conspiracy sobrang babaw. Hindi nga nila kilala na Senator si Lito Lapid, hindi naman nila kilala na ganito. Kung ilan yung bagong senador, pero akala mo maka-comment dito maka-comment lang, 'di ba? Syempre kung talagang gusto mo mag-komento or mag-react dito sa mga ganito sa politika, dapat may alam kang background sa politika. Hindi yung dahil gusto mo lang makisawsaw makikisawsaw ka lang, 'di ba? Na kahit hindi mo kilala kung sino yung mga senador, na hindi mo alam kung sino-sino yung magkakakampi at hindi mo alam kung ano yung mga propaganda o ano yung mga style ko para kung bakit nagkaroon ng mga ganyan leakage, kung bakit may mga ganito, may mga ganyan, etc. Manahimik na lang, 'di ba? Let the professional let the experts handle this. Okay? Akala mo expert no? So ngayon, yun nga. 'Di ba? Ito kay kay Sir Badong Aratiles, parang nadismaya siya, 'di ba? Tuloy natin. Talagang ganyan ang buhay. Yung palang galit nila na yun kasi probably isa po sila sa naghuhugas na ngayon ng ayaw na nilang ma-identify sa mga Duterte. Ayun. So, yun yung naging niya doon, pananaw. Okay? Na parang naghuhugas na ng kamay na ayaw na maging i-relate yung pangalan nila sa mga Duterte. Sa akin, tingin ko hindi naman ganun. Kasi unang-una, mas mataas naman yung Senado kaysa sa sa ang tawag dito, sa House of Representatives. Sa House of Representatives, namamanipula nila. 'Di ba? Namamanipula ni Martin Romualdez lahat. Pagka si Bac,
ligwak. 'Di ba? Kaya kita mo ano nangyari kay GMA, ligwak. Okay? Bago tayo dumating doon sa gusto kong puntuhin, ang sinasabi ko lang magkaiba ang Senado at saka yung mababang kapulungan. Ang namumuno sa mababang kapulungan si Martin Romualdez, sinibak si Deputy Speaker GMA. May isa pa siyang sinibak na Deputy Speaker din, pinalitan nila dahil kasi hindi pumirma. 'Di ba? Hindi lang sumuporta pagdating dun sa confidential funds, 'di ba? Tapos, yun nga yung masakit, 'di ba? Parang anong nangyayari, lahat ng nakalink kay Sara Duterte, parang nagkampihan yung Marcos loyalist tsaka yung mga maka-BBM. Kasi kung loyalista ka, hindi ka babaligtad eh. Kung ano yung sinumulan mo sa unit team, dapat tapusin mo sa unit team. 'Di ba? Pero ngayon parang hindi na. 'Di ba? Parang nagsasanib puwersa ngayon yung Dilawan or Pinklawan at saka sila Romualdez, mga Marcoses. 'Di ba? Ngayon, kung bakit ba tinawag na tambaloslos, 'di ba? Kung aalamin natin yung history ba't nagkaroon ng tambaloslos, ito yung kay Martin Romualdez tsaka kay asawa ni PBBM. 'Di ba? Na yun nga according din naman sa ibang maraming vlogger at sa mga maraming nakakakilala sa kanila na ang nangyayari nilalaglag na nila si Sara Duterte. Kasi alam nila sa 2028 malakas si Sara. So ang gusto nilang i-build up ngayon, dalawa. Okay? It's either Martin Romualdez or Raffy Tulfo. Okay? So yun yung ano doon yun yung ano natin doon, yun yung tatandaan natin doon. 'Di ba? Kung bakit nagkakaroon na ng early destabilization kay Sara Duterte, kay VP Sara. Okay? So, medyo malinaw yun. Pero kung ikaw diehard Duterte fan at supporter, sumusuporta talaga kay dating President Duterte, ma-open yung utak mo na ba't ganito nangyari sa PBBM. 'Di ba? Kaya siguro nagiging tama ngayon merong nagsisisi ba't daw binoto si PBBM si Robin Padilla. 'Di ba? Pero kung anong ginagawa daw ni Robin Padilla ngayon. Tapos napaisip ako, binoto ko si PBBM. Pero dahil alam ko unit team. Andyan din si Sara. 'Di ba? Pero ngayon dahil nagkakaganito, gumugulo na yung sistema nila, nagkakaroon ng kanya-kanyang kanya-kanyang grupo, nagkakaroon ng faction. Nagkakaroon ng faction para kanya-kanya silang grupo na sino sisiraan natin, sino sisiraan natin. Kaya hanggang napunta dito sa executive session na to, may nag-leak. Pero yung magli-leak na yan, sana totoo na hulihin nila at matanggal nila. Posible ba na senador ang nag-leak? Posible. Alam nyo, akala nyo yung mga Marcos sa supporter na hindi umabot. May panahon po yung Marcos ganyan. Lahat ng ma-identify sa kanila, parang pinandiriyan yung mga Marcos eh. Ngayon nangyayari kay Duterte, kay Sara. Ngayon halos pagdirihan yung mga Duterte. Pero wala yan, panira lang yung wala kayo ninakaw yung mga Duterte. Ninakaw, wala, di ba? Panihiwatig lang. Yan po mapag-usapan natin. Tsaka marami nagawa si Duterte. Partida na, kung pandemic pa yan Pandemic pa yan. 'Di ba? Ngayon, ano nangyari? Actually, sa totoo lang,
sobrang bagal nga daw mag-approve ng project ni PBBM. Daw, hearsay lang ha. Daw. So hearsay yun, hearsay. Siyempre, hindi natin alam yung katotohanan, basta hearsay lang. Okay, tuloy natin. Pero bago yan, kung bago pa lang dito sa ating channel. Forward. Pindot na. Napakasarap. Okay. Pag-usapan po natin. Ayan, mga kalapida, panoorin nyo rin si subscribe din kayo dito kay Badong Aratiles Vlogs. Kung talaga mahilig kayo sa politika na content, eto. 'Di ba? Pero sabi ko sa inyo may mga biases naman talaga tayo. Syempre, kami, eto si Duterte. 'Di ba? Although nakikinig tayo sa batas natin, pero para alamin kung ano yung tama at mali, pero pagdating syempre sa kanya-kanyang pananaw, syempre doon tayo sa pinaglalaban naman natin na politiko. Okay? So walang problema doon. Ngayon kung gusto nyo talaga kayo maka Duterte o kaya maka BBM, pwede kayong makinig dito. Tuloy. Na-touch po ako. Dito po sa ginawa pahayag. No, yung panahon na alam mo yun, yung panahon na lahat na lang tulong laban sa Duterte. Mga loyalista, yung Tambalos Boys, kasama na si Sandro. Pwede naman kita mo pati si Sandro bago-bago nakikisali na. Hindi naman gano'n, hindi kilang, pero talagang gano'n. Kailangan gamitin sila lahat ni Martin. Nakakababa po ng puso. Meron pong isa sa mga nakayunit natin na nananatili pa rin pong pinapahayag niya. Hindi po siya natatakot na ipahayag. Hindi po siya natatakot na banatan ng mga nagpatay. Mga loyal, alam ko, banatan ka niya, Senator Amy. Alam mo naman yung mga dapat check na rin kayo. Yung mga tawag mong bang Marcos loyalist ay Marcos loyalist pa o Tambi loyalist. Baka nga eto na lang mas maganda pa Sara Duterte for President, tapos Vice President, Senator Amy Marcos. No? Boom! Parang ang ganda nun Although mahaba pa to, okay? Loyalist na. Okay. So yun, dito sa video na to, nagpahayag si Sir Badong ng kanyang saloobin tungkol dito sa nangyari sa Senate. Punta tayo sa Senate para sabihin natin kung ano yung reaction ko. Thank you, Mr. President. Mr. President, yesterday we had on the All Senators Caucus, and we discussed lengthily the budget of the Republic of the Philippines. And just before we entered this August chamber, much to my dismay, and much to our dismay, there was a news report that identified 8 or 9 senators, and there were names on that list. 8 or 9 senators who wanted to restore the confidential intelligence fund of the. Eto na. Unang-una, pwedeng totoo yan. Kasi ang lumalabas sa ibang vlog, half truth lang yung para lang ang tawag dito, para lang ma-distract, kunwari fake news, 'di ba? Pero kung ang point diyan kasi fake news man o hindi, may nag-leak. Pero eto yan, yung na-leak na yan, pwedeng totoo yan. Pero i-deny nila yan sa Senate. Kasi kung hindi nila dineny sa Senate yan, dyan sa sinasabi nila ngayon dito, di parang walang executive session, parang pag-amin yun na totoo, di ba? So, kailangan mo i-deny dyan na hindi totoo yung ganong chismis. Pero may nag-leak. Di ba? So, kailangan mo i-deny dito. Siyempre, ang point dito, sino yung nag-leak? Kasi, pwedeng totoo yan at pwede rin sinabi ni totoo ni Sir Badong na naghuhugas kamay to, pero tingin ko hindi na naghuhugas kamay itong mga to Tingin ko lang. Ang ginagawa na itong mga to,
kinokontrol nila na wag silang maano para hindi malaman na bumoto sila pro VP Sara. 'Di ba? Pro is for VP Sara, 'di ba? Na ibalik yung confidential funds, 'di ba? So ngayon, eto na naman. Kung bibilangin nyo yung mga hindi bumoto, andun si Idol, andun yung mga si Francis Tolentino, andun si Sen Angara na sinabi hindi naman totoo daw na bumoto kasi ang sponsor nun si Angara eh. So andun si Raffy Tulfo, andun si Coco Pimentel, andun si Risa Hontiveros. Na yung tatlong yun, doon ka nga magtataka, 'di ba? Sinabi ni Senator Raffy Tulfo nung time na yun. Pagbigyan nyo lang ako, wala akong pakialam sa confidential funds na yan. Mukha naman tinotoo, wala siyang pakialam. So, ang pwedeng wala siyang pakialam na wala akong pakialam, hindi ako boboto sa inyo ng pro. Pwedeng ganun, 'di ba? So, hindi natin masasagot 'yun. 'Di ba? Sa nag-leak nito, sa tingin nyo may senador na maliligwak? Tingin ko wala. Magfo-fall guy tong mga to. Kasi unang-una, magkakanya-kanyang pabanguhan yan. 'Di ba? Unless gusto talaga nilang may matanggal na isa para kung iniisip nila na magiging sagabal yon, tatanggalin nila yon. Jarang! 'Di ba? Sa tingin nyo, yun ba yung tamang gawin? Na kailangan matanggal kung sino yung nag-leak? Or, magfo-fall guy lang yung nag-leak? Gagawin nilang fall guy para, para maisalba yung senador? Kasi magtataka ka, biglang yung botohan naging biglang naging lahat sila unanimous, 'di ba? Biglang naging unanimous. Bakit nyo sinabi kaagad? 'Di ba dapat executive session? So ibig sabihin nagda-damage control sila dito. 'Di ba? Para yung nalaman natin na leakage, hihigupin muna nila para clean hands. 'Di ba kasi sobrang haba pa, mag-e-election pa ng 2022, 23, 24, 25, 'di ba? 2025 magse-senatorial election pa. So kailangan wag munang maglabasan, pero 'di ba? Ang destabilization nakikita natin ginagawa na kay VP Sara. Pero ngayon dito kanya-kanyang pwestuhan na rin sila. Kanya-kanya na anuhan sila ang tawag dito. Kanya-kanyang unit team nila sarili, 'di ba? So yun yung nakikita kong ginagawa ng ngayon ng Senado. Chis Escudero, pakinggan natin. Pakinggan natin si Chis. Kasi ito dito si Coco. Si Coco dito putang ina, parang booking Is a civilian office. Pakinggan niya Restoration na kasi. Yes, Mr. President. Minority. Sa restoration ng CF ng Office of the Vice President. Against restoration ng against daw siya. Bakit ngayon ang lakas ng loob niya magsalita dyan na against siya, 'di ba? Tapos pakinggan natin si Subiria. Tuloy muna natin to. Sabi doon na against ako sa restoration ng CF ng Office of the Vice President. Tama yun, pero kulang. Oh. Tama daw yung binalita na nag-leak. Tama daw po Kulang lang. Yung sinabi niya, according sa kanya, yung sa sinabi niya, kulang. Pero totoo, nakasama siya doon sa hindi nagsabi na tanggalin yung confidential funds
Pero sa lahat nga daw, kasama daw kay Marcos. Bakit kailangan kasama? Siyempre, mga ano to eh, mga opposition to eh. Diyos ko naman. Tuloy. Kasi kahapon ako sinasabi ko, tanggalin din ang intelligence fund ng Office of the President. So kulang yung... Sinasabi niya kahapon. So, parang ito, ginawa ni Coco Pimentel, pag-amin. Totoo yun nangyari kahapon. Kulang lang yung leak. Diba? Dapat binutasan yun na malaki. Tuloy. Report, ipakidagdag sa report. Kasi the Office of the President is... pakidagdag daw sa report. It's a civilian office. Not an armed agency. Kita mo, nanginginig-ginig pa, no? Siguro, Coco, ha? Pwedeng yung opposition din na nag-leak dito. Kasi nakita nilang, medyo tagilid sila. Tagilid sila saan? Sa susunod na re-election. Diba? Sa yung mga re-election pagdating sa 2025. 'Di ba? Kanya-kanyang kanya-kanyang palakasan na 'yan, 'di ba? Mga pabanguhan. So pwedeng nanggaling din dito sa opposition 'yan para kumuha ng simpatya sa mga oposisyon na, uy, mahina tayo, mas malakas pa rin si VP Sara. Bakit? Ito yung mga botante niya dito sa Senado. Pwedeng yun. So, yun yung mga anggulo na nakikita natin dyan. Diba? Yun yung nakikita natin mga anggulo dyan. Tuloy. Not a uniformed agency. So, kulang po. You're not violating the rules because you're divulging your own... You're not violating the rules because you're, basta yun na yun. Not a uniformed agency. So kulang po. You're not violating the rules because you're divulging your own position. You're divulging your own, your own testimonya niya. Sige na nga. Kahit na. Galing nga sa executive session, di dapat wala pa rin lalabas. Ba't siya umamin? Ba't yung ibang senador hindi umamin, tumanggi, na hindi ganun yung nangyari? Walang botohan. Pero sa kanya, totoo na nagkaroon ng botohan. Sino nagsasabi ng totoo? Nagkabotohan ba o hindi? 'Di ba? So ito, pwedeng talaga to, pwede talagang nilikto para makita na mahina yung kalaban ni Sara, na matindi pa yung mga sumusuporta kay Sara. At narinig naman natin si Amy Marcos kanina, 'di ba, dito sa vlog ni Sir Badong Aratiles, na sumusuporta pa rin ng 100% sa Duterte family. 'Di ba? Bakit? Ano bang ginawa ng Duterte family sa Marcos family nung time na binabato kayo? At sinabi pa nga ni Kiko Pangilinan, ipapahukay pa niya yan pag siya nanalo. Tapos ginaganyan niyo yung Duterte ngayon. 'Di ba? Kung natin, kung nakikita natin sa House of Representative na matigas si Romualdez doon, lahat ng sabihin niya na susunod. Ba't pagdating dito sa tatawa-tawa lang, chill-chill lang si si Mig Subiri, no? Natatawa-tawa lang sila. Samantalang si Bato dito galit na galit, 'di ba? Sino ngang pagkakatiwalaan? Executive session na yan, sila na lang yan, ha? Siguro kung yung taong bayan tatanungin, wala namang pinagkakatiwalaan yung taong bayan na, 'di ba? Pero ang hinahanap, yung may nagawa. Kung sino ba may nagawa. Katulad ni Lito Lapid, hindi nga alam daw na senator si Lito Lapid, oh. Pero hindi niya alam, ang daming pinasang batas ni Senator Lito Lapid. Tahimik din lang. 'Di ba? Yun ang kahit pa paano,
nagtatrabaho ng tahimik lang. May pinapasang batas. Kayo mga kalapida, yun. So, anong take nyo dito? Eto bang leakage na to na pinapakita nila ngayon sa Senate Plenary Hall, nagda-damage control sila para hindi sila malink kay Sara Duterte? Or, totoo ba yung sinasabi ni Sir Badong na nakakasama ng loob? Kasi ito, pwedeng totoong bumaligtad sila. Kasi sa akin pwedeng lang to palabas lang nila to dito para sabihin na hindi totoo na nagkabotohan. Kasi malalaman yung totoong score. 'Di ba? Executive session nga. So, para mawala yung score, gawin nating unanimous. Walang botohan. Pero, may pag-amin si Senator Coco na nagkaroon ng botohan at isa siya doon. Isa siya doon sa bumoto na kulang nga lang kasi sabi pati Office of the President, 'di ba? So, ano sa tingin nyo? Sino pa rin to? Ito bang paglilik na ito masusolusyonan? May maliligwak ba na senator? O fall guy lang din yung ilalaglag nila dito? Kaya nga fall guy, ilalaglag. 'Di ba? So, hanggang dito lang muna mga kalapida. Comment kayo kung ano sa tingin nyo. 'Di ba? Ano sa tingin nyo? Kasi sa akin, sa tingin ko, dahil sa lalim nito kampihan na yan We're on the kampihan side. 'Di ba? Pero isa lang sabi ko, wag nyo underestimate si GMA, wag nyo underestimate si Duterte. Lalo na si GMA, wag nyo underestimate. Sa tingin nyo ba kung ba't nananalo si PBBM dahil kay Duterte? Oo, malakas. Malaking porsyento. Nakatulong si Sara dyan. So, yun lang mga kalapida. Comment down below. Don't forget to subscribe and hit the like button. And hit the notification button. And stop recording.